Hello, magandang gabi muli mga kakapatid sa Panginoon, sa inyo dyan sa lahat, sa Taif. At naway nahanda ang ating mga puso muli sa mga bagay na gagawin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita, sa Kaniyang tinatawag nating salita ng biyaya. At sa salita ng biyayang yan, ang kalooban ng Diyos na gagawa siya ng biyaya. Bahaginan niya tayo ng kanyang biyaya muli sa pamamagitan ng biyaya ng salita. Kaya tayo ay manalangin muna at hilingin na siya ay hahanda upang biyayahan tayo. Aming Diyos, makapangyarihang Ama, kami ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay Diyos ng biyaya. Ikaw mabiyaya sa amin sa pagbigay niyo ng aming buhay at mabiyaya ka sa pagbibigay din ninyo ng inyong salita para sa amin. Dalangin namin na samahan niyo kami sa pagtuklas muli sa mga bagay na inyong ipapahayag sa amin, na magkaroon kami ng bukas na isip, diwa at puso upang marinig ng maayos, maunawaan ng tama, at ang layunin mo sa amin na maging mga tao kaming masunurin sa mga bagay na inyong ipinarating sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, aral tayo ng nakalipas tungkol sa paglilinis sa sarili. Naway hindi ninyo nalimutan at naalaala ninyo ng maayos at patuloy na alalahanin yung mensahe natin ng paglilinis sa sarili. Hindi lang yon gawin sa isang paraan at sa panahon na tayo nakinig noon, ngunit patuloy yon na ginagawa natin sa buhay, sapagkat nangailangan tayong laging linisin at malinis sa harap ng Diyos. Pagkatapos ng paglilinis sa sarili, papunta naman tayo sa kapahingahan. Pahinga. Itong mensahe natin, ang biyaya ng pahinga. The grace of rest. Isang biyaya ng Diyos sa ating buhay ay itong pahinga. Pahinga, pagtitigil sa mga gawa o mga galaw. Masyado tayong maraming ginagalaw, titigil. Kaya yon ang pahinga. Katahimikan. Ang pahinga ay katahimikan, kaginhawaan. Yung masyadong pagod at naghihirap, giginhawa, pahinga. Diskanso, sinasabi ng iba. Pagkatulog. Yung tayo ay mahimbing sa ating pagkatulog. Sa maraming gawain ay hangad nating mamahinga sa pagtulog. At mayroong sinasabi nating relaxation. Hirap na hirap ang ating mga isip, mga katawan, sa panahon ng kainitan ng araw. Kailangan tayo ng pag-relax at kapayapaan. Yung salitang kapayapaan ay pahinga rin yan, sapagkat ang tao sa kapaguran, sa maraming problema sa gawa, dalhin tayo sa mapayapang katahimikan at pagtigil sa mga gawa, sa pahinga. Ang Diyos ay Diyos ng biyaya, at sa kaniyang pagiging Diyos ng biyaya, siya rin ay Diyos ng pahinga, sapagkat ang pahinga ay biyaya. Siya ay modelo ng pahinga, sapagkat nung siya ay lumikha, linikha niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at salita, ay
na mahinga siya sa ikapitong araw. Utos niya, kaya mayroon tayong tinatawag na Sabat, kagaya ng araw na ito na tayo'y gumagawa ng pag-alaala sa Kanya, sa ating pagsamba at pagpupuri. Ito yung Sabat. Ito yung araw ng pahinga. Kaya galangin natin ang utos, ang binanal ng Diyos na Sabat, pahinga. Huwag sana natin gawing nakagaya ng ibang araw ang Sabat. Kung dyan sa inyo ay Biyernes, yun. Gawing Sabat na totoo. Huwag magtrabaho kung talagang wala kang schedule. Make your Sabbath rest. Dahil yun ang kalooban niya. Binanal niya, sabi ng Biblia, ang Sabat. Kaya ang pahinga ay biyaya ng Diyos at kalooban din ng Diyos sa atin para sa ating ikabubuti, hindi para sa Kanya. Na mahinga siya, hindi naman talaga siya napagod. Gusto lang niya na alalahanin sa ating buhay yung Kanyang utos. Tumigil siya, pero tayo talaga ang pinapatigil. Ginagawa lang niyang paraan na halimbawa, ang ganong paraan upang tayo'y magkaroon sa ating buhay, tayong mga linikha ng pahinga. Pahinga. Pag-aralan natin yung biyaya ng pahinga sa salita ni Jesus dito sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30. Tatlong versikulo lang at ito ang sinasabi sa King James Version nating Tagalog. Magsilapit kayo sa akin, sa 28, kayong lahat na nangapapagod at nangabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mga tuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba sa puso, at mga katagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sa 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan naman ang aking pasanin. Purihin ang Diyos sa Kanyang salita. Ang biyaya ng pahinga. Ano ang mga bagay na itinuturo sa atin dito sa biyaya ng pahinga? Una, tingnan natin na si Jesus ay gumawa ng panyaya. Panyaya sa pahinga na ito, sa biyaya ng Kanyang pahinga. Nag-anyaya si Jesus, gumawa siya ng panyaya. At mamaya pagkatapos ipinahayag niya kung sino ang Kanyang inaanyayahan na mamahinga sa Kanya. Pangatlo, malaman din natin ang mga mabuting paraan at kalooban niya sa mga inanyayahan niyang mamamahinga sa Kanya. At pagkatapos tingnan natin yung pangako at alok niya ng pahinga, ng biyaya ng pahinga sa atin. Una, paanyaya ng pahinga ni Kristo sa atin. Anong salita na ginamit niya dito sa pagpaanyaya niya? Sabi niya sa 28, magsilapit kayo sa akin. Just a short invitation. Come unto me. Lumapit kayo sa akin. Marami sila. Magsilapit, ayon sa King James Version, magsilapit kayo sa akin. O lalapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Magsilapit kayo sa akin. Isang panyaya ng na mapagkatiwalaan. Sapagkat ang nang-aanyaya naman ay mapagkatiwalaan. Isang paanyaya na maasahan, sapagkat maaasahan naman talaga si Kristo. Siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, siya ang tagapaglikha natin, siya ang nagmamahal sa atin. Tunay na mapagkatiwalaan at maasahan itong Jesus na tumawag, nag-anyaya, lumapit. Malayo siguro, no? Malayo ang mga tao. Maring hindi literal, malayo sa atin, malayo ang tao na makasalanan, no? Hiwalay
Mga tinatawag naman dito ay mga makasalanan, ang mga malayo sa Diyos, ang walang relasyon sa Diyos. Nanyayahan niya, lumapit kayo sa akin. Isang paanyaya ng pakikiisa at pakikisama. Gusto niyang ang hiwalay, ang malayo ay maging malapit. Gusto niyang ang pakikipaglapit. Gusto niya ang nais niyang makipag-isa. Isang paanyaya ng pakikiisa at pakikisama. Isang mabiyayang paanyaya. A very gracious invitation. The very Jesus, the very Lord, the very maker of our lives and soul invites us to Himself. Wow, that's a great invitation. Sino naman ang mga inanyayahan? Ang sinabi ng Biblia sa 28 pa rin, lahat, kayong lahat na nangapapagod at nangabibigatang lubha. Mga pagod, nangapapagod, marami kasi sa King James Version nating bago na ginawa, lahat ng mga nangapapagod at nangabibigatang lubha. All that labor and are heavy laden, laboring and laden heavily, mga nangapapagod at nangabibigatang lubha. Nangapapagod, una, walang duda na nangapapagod ang kasalanan. Walang duda na ang mga makasalanan ay ang mga inanyayahan na mga nangapapagod. Nagpapagod ang kasalanan. Ang mga nagpapatuloy sa masasamang gawa ay papagod. Nangapagod na. Ang mga tao na hirap sa pamatok ng kasalanan, yung pagpabigat ng kasalanan. Ang mga napapagod at ang mga nangabibigatang lubha, matapos sinabing pagod, ang pagkapagod ay nagdala ng kabigatan, kaya magkasama itong nangapapagod at nabibigatang lubha. Hindi lang na bastang bigat, lubhang nabigatan, sobrang bigat. Kung kaya mo ang 50 kilos, pinapadala ng 80 hanggang 100 kilo. Sobrang bigat. Bunga ng pagkapagod ay ang lubhang kabigatan. Ang mga tayong tao ay linikha ng Diyos, hindi sa kasalanan na magdala sa atin ng kapaguran. Ang mga tao ay linikha, tayong mga tao ay linikha ng Diyos sa kabanalan at katwiran ng Diyos. At ang kaniyang plano at ang kaniyang disenyo ay hindi para sa kasalanan tayo na mabuhay, kundi para sa Kanya, para sa Kaniyang kabanalan, katwiran. At dapat ang ating buhay ay ganon. Doon tayo masaya, doon tayo ginawa. Ngunit ang mga taong makasalanan at nagpapatuloy na gumagawa ng kasalanan dahil sila ay mga tao na alipin ng kasalanan, ay mga pagod at nangabibigatang lubha. Sino ba itong mga nangapapagod at mga nabibigatang lubha ayon sa Biblia? Ayon kay Isaias, sa Isaias 48:22, ang mga nangapapagod at nangabibigatang lubha ay ang mga masasama at mga swail, at walang kapayapaan at pahinga. Tingnan nyo, walang kapayapaan at pahinga ang mga masasama at swail. Ayon naman kay Pablo sa Roma 2:9, itong mga nangabibigatang lubha at nangapapagod ay sabi, kapighatian at kahapisan ay ibinibigay sa bawat kaluluwa na gumagawa ng masama.
masasamang tao na gumagawa ng kasamaan, bibigyan ng patuloy na kapighatian at kahapisan. Tingnan ninyo anong kabigatang lubha. Ayon naman sa awit 107:17, no? Psalm 107:17, ang mga hangal dahil sa pagsalansang ay nangaghihirap. Itong mga transgressors nagsasalansang, mga matitigas ang puso na sinasalansang, sinisira ang kalooban ng Diyos, ang mga batas ng Diyos, ay nangaghihirap. Yon, kabigatang lubha, paghihirap ng puso't damdamin. Ayon naman sa Kawikaan 13:15, ang pamamaraan ng mga sumasalansang ay mahirap. The way of the transgressors is hard. Mahirap ang daan ng kasalanan. Kaya nga, ibig sabihin, maraming tao ang lubhang napapagod at naghihirap dahil sa kasalanan. Napapagod at naghihirap dahil sa galit. Napapagod at naghihirap sa pagsisinungaling dahil sa kayabangan, dahil sa kahangalan. Napapagod dahil sa katigasan. Nabibigatan dahil sa paninirang puri at masamang pananalita. Napapagod dahil sa pandaraya. Pagod dahil sa kahalayan. Naghihirap dahil sa mga inggit, pagnanakaw, pakikiapid, pangangalunya at anumang mga gawang masama na ipinagbabawal ng Diyos. Ito ay nagdadala ng kagapagod at paghihirap ng puso. Ang sigaw ng bawat puso, kapahingahan, kapayapaan. Ang tao na linikha ng Diyos, ang konsensya niya ay naroon sa kapahingahan. Gusto kong naroon sa ako ay linikha. Linikha ako para sa Diyos at hindi ako dapat dito sa kasalanan na nagpapabigat at nagbibigay ng kahirapan ng isang puso. Pangatlo, ang mga mabubuting paraan at kalooban ni Jesus para sa mga inanyayahan niya na pumahinga sa Kanya o mamahinga sa Kanya. Siya ay nag-aanyaya ng mga nabibigatan at mga nangapapagod. Gusto niyang pumahinga sila sa Kanya. Ano naman ang mabuting paraan ni Jesus sa Kanyang mga inanyayahan? Mga buting paraan at kalooban niya. Ibig sabihin, mga kondisyon niya sa mga tao na inanyayahan niyang lalapit. Kung lalapit sila sa Kanya, kung lalapit tayo sa Kanya, mayroon siyang mga mabuting paraan, kalooban para sa atin upang tayo'y talagang makapahinga. Sapagkat siya ay nag-aanyaya, bigyan tayo ng pahinga, nag-aalok siya ng pahinga. Mayroon siyang gustong ipagawa sa atin. Mabuti para sa atin. At una, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok sa 29. Pamatok, pasanin ninyo ang aking pamatok. What is pamatok? The very word in English is yoke. Sa Bisaya pa yan, yugo. Pamatok sa Tagalog. Ewan ko sa ibang salita nyo. Iyay Ilocano, ang kamuti bagbagayod ta. Iyay sa Ilonggo. Ano ang inyong hambal dira sa yugo man sa amon. Sa Bisaya, yugo. Pamatok. The literal word for yoke, pamatok is yugo. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Pasana ang akong yugo. Take my yoke. Pamatok, yun yung ilalagay sa liig. Kaya kukuha yung tatay ko ng ganong forma ng parang V-shape na kahoy at formahin nila, pagandahin. Talian ang kaliwat kanan at hilain yan ng kalabaw, baka. Sa ibang mga lugar, iba't ibang mga hayop ang hihila niyan, mabaka, kalabaw, kahit yung mga kabayo, donkey, basta malaking hayop, mga yak sa Himalayas. Ngayon, yan ay nilalagay sa hayop upang hilain, upang magdala ng karga o mag-araro. Yun, trabaho. Ang ibig sabihin sa hayop na
lagyan ng pamatok. Ibig sabihin, ang hayop na lalagyan na ng pamatok, ano ibig sabihin? Nagpasakop sa amo, nagpasakop sa nag-aalaga sa kanya. Walang hayop na lagyan mo ng pamatok na hindi siya sinanay. Lahat ng linagyan ng pamatok ay sanay na. Ibig sabihin, matagal yan. Ang tatay ko noon ay sinasanay ng 1 buwan. Dahil ayaw ilagay ang pamatok sa liig. Ngayon, ang tao na lagyan ng pamatok, sabi ni Jesus, ilagay niyo ang aking pamatok. Ibig sabihin, ang pamatok ay pagpapasakop, pagpapailalim sa kapangyarihan at influensya. Yung amo, papasakop yung hayop sa amo. Kaya lagyan ng pamatok. Sa Diyos naman, lagyan tayo ng pamatok. Ibig sabihin, ang kanyang pamatok, hindi literal ang kanyang kapangyarihan, kanyang influensya, ang kanyang pamamahala ay dapat ilagay sa ating buhay. Dapat pailalim tayo, dapat pasakop tayo. Yan ang pamatok. 2 pamatok sa Biblia ang sinasabi, ang mabuting pamatok at ang mga masama. Ang masamang pamatok ng pagkaalipin ng kasalanan, pamatok ng kasalanan, pamatok ng kabigatan. Kaya sila ay nabibigatan, sila ang mga inanyayahang napapagod, nangabibigatang lubha dahil karga nila, dahil pasan nila ang pamatok ng pagkaalipin ng kasalanan, pasan nila ang mga masasamang pamatok na ito. Kaya sila ay nailalim rin sa kapangyarihan, nailalim sa pamamahala ng dyablo, ng sanlibutan, ng kasalanan. Ang pamatok ni Kristo, pamatok na mabuti, pagpapasakop, pagpapailalim sa kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, siya ay Panginoon, siya ay Hari, siya ang ating susundin. Pasakop tayo sa kanya, pailalim tayo sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng pamatok na ipasan. Aplikasyon niyan ay pag pinasan natin ang pamatok. Ano talagang ibig sabihin? Una, ang pagpasan ng pamatok ni Jesus, ng pamamahala ni Jesus ay Ebanghelyo. Ibig sabihin, Ebanghelyo yon. Ang kaniyang pamatok ay ang kaniyang kapangyarihan, ang kaniyang pamamahala. Doon yun nagsimula sa Ebanghelyo. Sabihin, pag pinasan ng makasalanan na lalapit sa kanyang nabibigatan, napapagod, ay sumampalataya sila sa Ebanghelyo. At sila ay magsisisi ng kanilang kasalanan. Yun. Pinasan ang pamatok sa mga Kristiyano na tapos ng kumilala sa Ebanghelyo. At ganun din, ang pamatok ni Jesus ay ang kanyang kapangyarihan, pamamahala sa atin na tayo'y pailalim. Tayo'y patuloy na nagpapasakop. Ibig sabihin, ating sinusuko ang ating mga sarili, ating pagkatao, at kay Kristo, at ipinapasakop sa kanya, pinapasakop sa kanyang kapangyarihan at pamamahala bilang Panginoon. Ikaw ay Panginoon, o Diyos, o Jesus, pailalim ako sa iyo. Pasanin ko ang iyong otoridad sa akin. Ilagay ko sa aking pagkatao. Pasakop ako at ipasakop ko itong buong buhay. Yan ang sabi ni Pablo. Dahil sa kabutihan, biyaya ng Diyos, ihandog natin ang ating mga sarili. Yan. Pamatok yun. Na sabi ni Jesus. Gamit lang kasi ni Jesus. Si Jesus ay nagsasabi dito ng parang talinghagan salita. Yun yung mga salita na may kahulugang makalupa, ngunit may kahulugang pangmakalangit. Parabolic or word that is not literal in meaning, worldly, earthly, and with a spiritual meaning. Okay. Kapag pinasan natin ang pamatok, dapat tinanggal mo na ang dating pamatok. Ibig sabihin ng lumapit kay Kristo at tanggalin, ilagay ang pamatok niya, ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang otoridad.
Ibig sabihin doon sa pagsisisi at pagsampalataya mo, tinanggal mo, itinapon mo, iyong inalis, pinalitan ang iyong pamatok sa kasalanan, pamatok ng dyablo, pamatok ng sanlibutan, at sa iyong pagsuko, ilagay mo ang pamatok na Jesus, ang kaniyang ebanghelyo, ang kaniyang impluensya, ang kaniyang kapangyarihan, ang kaniyang pamamahala. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga ito na tayo'y magpasan dapat ng kaniyang pamatok, no? Ano ang ibig sabihin nito? Na kapag pinasa natin ang kaniyang pamatok, sinabi nga natin na ating isusuko ang ating mga sarili at ipinapasakop ang ating buong pagkatao sa kaniyang pamamahala at pagiging Panginoon. Kapag ginawa natin ito, pangalawang sabi ni Jesus sa mabuti niyang paraan para sa atin upang tayo makapahinga, mag-aral kayo sa akin. Matapos mo at nung ginawa mong pinasan ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang pamamahala sa iyo, ang kaniyang otoridad, mag-aral kayo sa akin. Yan sabi niya sa 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mga tuto kayo sa akin. Sa ibang translation, mag-aral kayo sa akin. Take my yoke upon you and learn of me, learn from me. Mag-aral kayo sa akin, matuto kayo sa akin. Siya ang Panginoon at siya ang Panginoon ng kaalaman. Siya ang salita. He is the Word. Pag nagsalita ang Panginoong Ama, si Jesus ang kaniyang salita. Sabi ni Jesus, sabi ng sa Juan 1:1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Na hindi natin mahirap na hiwalayin ang Ama at ang Anak, sapagkat pag nagsasalita ang Ama, ang Anak ang nagsasabi. Siyang salita, matuto tayo sa Kanya, makinig tayo sa Kanya. Siya mismo ang salita na magtuturo sa atin ng Kanyang mga paraan at kalooban sa buhay. Dapat tayo makinig, matuto, susunod. Dapat matutunan natin si Jesus sa Kaniyang mga tinuturo, sa Kaniyang mga ginagawa. Alamin at sundin natin ang kaniyang mga aral at kaniyang mga halimbawa. Matuto kayo sa akin. Ibig sabihin, lahat ng bagay, hindi lang matuto ng konti, paunti-unti, ngunit ang kaniyang kalooban ay lahat. Sapagkat ang salita ng biyaya ayon kay Pablo sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 32, na ang kaniyang salita ay ang kaniyang kabuuhan ng kalooban ng Diyos. The fullness of the word. Itong buong kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Kaya dapat mayroon kang damdamin at kalooban na alamin mo ang Biblia. Araw-araw, basa ng basa. Dapat nga ang bawat Kristiyano ay basahin ang Biblia sa isang taon, isang beses. Yan ang mga plano na itinuturo. Yan ang kalooban ng Diyos sa mag-aral tayo sa Kanya matapos natin siyang ilagay ang pagpasan ng pamatok. Ano-ano ang sinasabi ng mga katangian ng ating Jesus na tagapagturo. Siya ang guro, mag-aral tayo sa Kanya, matuto tayo sa Kanya. Siya daw ay sinabi ni Jesus sa Kanyang salita sa 29, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba ng puso. Dalawang bagay ang sinabi ni Jesus tungkol sa Kanya na matuto tayo sa Kanya, mag-aral tayo sa Kanya. Siya ay maamo na tagapagturo. Maamo, siya ay malamig ang diwa, mabait, hindi matapang. Siya ay mapayapa, malumanay,
mahinahon, maawain, mahabagin. Yan ang Jesus na tagapagturo natin na nagsabing matuto tayo sa Kanya. Matapos, sinabi naman niya, ako ay mababang loob, mapagpakumbaba ang puso. Humble, lowly in heart. The Lord Jesus is lowly in heart. Siya ay magaan, malambing, hindi mabigat na tagapagturo sa pagbubulay-bulay natin ng kanyang salita araw-araw, sa pakikinig natin ng mga mensahe, sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Mangusap siya sa atin ng malumanay, ng may kababaan ng puso. Magpapaunawa, gumagabay sa pamamagitan ng kanyang espiritu, maunawain sa atin, sa ating mga katigasan, sa ating mga sa ating mga ugali. Yan ang Jesus na nagsabing pasanin at mag-aral tayo sa Kanya. Siya ay mababa ang puso, mapagpakumbaba ang puso, maamo. Yan ang Kanyang mabubuting paraan at kalooban sa mga taong gustong mamamahinga sa Kanya. Kaya dapat nating alamin ang Kanyang mga paraan upang tayo tunay na makapahinga sa Kanya. Katapusan, ang pang-apat. Ano ang pangako ng Jesus sa Kanyang biyaya ng pahinga? Nangako siya o na nag-anyaya? Tapos ay nanyayahan ang nangapapagod at nabibigatang lubha? At mayroon siyang mga paraan at kalooban sa atin, sa kanila na lalapit at mamahinga sa Kanya. Upang sila'y makapahinga, bibigay siya ng paraan, ipasanin, ilagay ang pamatok. Mag-aral tayo sa Kanya. Yun, tuparin natin ang paraan niya. Ang pamatok niya, ang ebanghelyo, ang kanyang kalooban na mamamahala sa atin, na siya'y otoridad natin, siya'y hari natin, siya'y tagapaglikha natin. Pasakop tayo doon, mag-aral tayo patuloy. At ang pangako niya, pahinga. Yun ang biyaya ng pahinga na Kanyang ipinangako sa lahat ng lalapit sa Kanya. Mamahinga tayong lahat sa Kanya. Nangako at nag-alok si Jesus ng pahinga sa mga lalapit sa Kanyang paanyaya. Silang mga napapagod at nabibigat ang lubha, makapahinga sila sa kanilang mga pagkapagod at kabigatan dahil sa pamatok ng kasalanan. Sa lahat ng mga inanyayahan na lalapit na mga nagapapagod at nangabigatang lubha, sila tinawag at inatasan ng pasanin ang kaniyang pamatok. Tanggapin ang kanyang mga aral sa pamamagitan ng pagkatuto. At nangako siya, pag tinupad ang mga paraan niya, nangako siya, nag-alok na makakatagpo. Sabi dito, mga katagpo kayo ng kapahingahan. Yung biyaya niya ng pahinga, ibigay niya. Alok niya. Is his offer for everyone who comes to Him to rest. Those who are laboring and heavy laden will find rest. Anong klaseng pahinga ito? Pahinga sa kaluluwa. Mga katagpo kayo ng pahinga, kapahingahan ng inyong kaluluwa. Hindi lang ito pahinga ng kamay, isip, mga paa, mga laman natin. Buong pagkatao mo, ang iyong kaluluwa ay papahinga. Mamahinga sa Kanya. Ito'y kapahingahan ng kaluluwa. Ito'y nangangahulugan ng kalayaan mula sa kasalanan. Nakapahinga na. Juan 8:32, makilala ninyo ang katotohanan. Yun, katotohanan na turo ni Jesus. Paglapit natin sa Kanya, siya ay
pagpakilala ng Ebanghelyo sa atin, katotohanan ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo at ang katotohanan yan ay magpapalaya sa atin. Katotohanan ng kanyang pamatok, ang Ebanghelyo, ay magpapalaya, magbigay ng kapahingahan, kalayaan, magkasama yan. Ano-ano naman ang katunayan at pangako ng alok, pangako at alok niyang pahinga. Paano mapapatunayan ng bawat taong lumapit sa kanyang anyaya at gumawa ng kanyang mga paraan, tinupad ang pagpasan ng kanyang pamatok, mag-aaral sila sa kanya, tayo sa kanya. Ano ang mga sinabi niya sa katapusan? Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. For my yoke is easy and my burden is light. Dalawang bagay ang sinabi ni Jesus na ebidensya, katunayan na pangako at alok niyang pahinga. Ano ang mangyayari pag ginawa, tinupad ng isang lumapit na napapagod na bibigatang lubha na nagpasan ng pamatok at siya'y nag-aral sa kanya? Sabi ni Jesus, madaling dalhin ang aking pamatok. Yung otoridad ko sa inyo, yung aking pamamahala sa inyo, ay madali mong dalhin. Hindi mahirap, sabi niya. Ang sakop at pagsunod sa kanya, ayon sa kanya, ay magaan. Medyo may kabigatan, mahirap naman talaga ang pagsunod sa Panginoon. Ngunit sabi niya, magaan nito. Gagaanan kayo nito. Sapagkat ito'y udyok ng pag-ibig. Hindi lang nasabi dito, ngunit sa ibang mga talata, ibang mga bahagi ng Biblia, sinabi niya na ang pag-ibig niya na kanyang ibinahagi sa atin, siya yung magpapagaan. Sapagkat ito'y relasyon ng pag-ibig. Ang paggawa ni Jesus ng pag-anyaya ay pag-anyaya ng pag-ibig. At sa kanyang pag-ibig, bigyan tayo ng pahinga. Makapahinga tayo sa kanya, mayroon tayong pag-ibig sa kanya, at gagaan ang pagpapasakop sa kanya, magaan ang kanyang pamatok. Gagaan, madaling dalhin, sabi niya. Sabi nga ni Jesus na pag tayo'y iniibig niya at tayo'y umiibig sa kanya, yan ay magaan, magandang relasyon. Yan naman ang mga uri ng relasyon na ating ginagawa, di ba? Mga lalaki na naghihirap araw-araw sa trabaho, mga babaeng nagpapagal sa mga gawain sa bahay at sa labas ng bahay. Dahil sa pag-iibigan nila ay magaan, maganda ang buhay. Umuwi ng masaya ang napagod na asawa. Ang babae namang napagod sa bahay ay masayang ipinapasok ang asawa. Isang ugnayan ng pag-ibig, magaan. Ang babaeng, sabi ng Biblia, magpasakop kayong mga asawa sa inyong mga asawang lalaki sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Magpasakop ang babae. Dahil sa pag-ibig. At magaan yan. Ganon din ang mga lalaki. Ibigin ng mga asawa at magaan dahil sa pag-ibig. Pangalawa, magaan ang kaniyang pasanin. My burden is light. Pag ang hayop, ang baka, ang kalabaw ay linagyan ng pamatok, may hinihila na araro o may hinihila na isang karga. May gulong man o wala, may karga, may pasan. Ganon. At sabi niya magaan. Magaan yon. Yon, ang pasan natin, sabi ng Biblia, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga kalooban, yan ang pinapasan sa atin. Ang kanyang mga disenyong mga ipapagawa sa atin sa buhay. Marami yan. Ang kapal ng salita ng Diyos.
na mga kalooban niya, mga sinasabi sa Biblia na the burdens that we ng ating hinihila, ating kinakarga, magaan. Sabi nga ni Jesus sa Juan 14:15, no? If you love me, keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ganoon nga, sa ating pag-ibig, tumutupad tayo. Magaan. At si Pablo nga, sa kaniyang mga salita sa Korinto 12, no? Na dahil sa biyaya mo sa akin na sapat, sabi niya, ikinalulugod ko, ikinasaya ko sa mabiyaya mong palakad sa buhay ko ay ikinagagalak ko ang mga kabigatan, mga paghihirap, mga problema. Lahat ng paghihirap ni Pablo, ikinagalak niya. Kaya sabi nga ni Santiago sa Santiago 1, oh, magalak kayo kapag kayo ay sinubok, kapag kayo ay humaharap ng maraming mga pagsubok. Di ba? Yun ang mga pasan ng Kristiyano na magaan dahil sa pag-ibig. Dahil sa ating pagsampalataya na may pag-ibig sa Jesus na nagmahal sa atin at tayo'y nagmamahal sa Kanya. Ito'y sasama ng pag-ibig. Yan ang buhay at biyaya ng pahinga na alok o na Kaniyang ibinigay sa atin sa paanyaya at sa pagsasabi na mga paraan upang makapahinga tayo. Ito ang biyaya niya para sa atin. Ang buhay natin dapat, kahit tayo sumusunod sa lahat ng paraan niya, ay naroon sa pahinga, para tayong pumapahinga araw-araw kahit sa mga lahat ng bagay na Kaniyang ipinapasan sa atin. For my yoke is easy and my burden is light. Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ng pamamaraan niya sa buhay na namamahinga sa Kanya, ibig sabihin na patuloy tayong lumalaban sa buhay, sumusunod sa Kanya, ngunit patuloy rin tayong namamahinga sa Kanya. We continue to take His yoke upon us and take the burdens of His commandments for us. But by loving Him, life is continual resting in Him. Ang ating buhay patuloy na namamahinga sa Kanya. Dahil Siya naman ang ating pahinga. Our Jesus is our rest. At bigyan tayo ng rest na tinatawag na Sabat, mamamahinga tayo patuloy. Huwag nating wasakin. Huwag nating sirain ng Sabat sa pamamagitan ng hindi pagpahinga. Purihin ng Diyos sa mga salitang ito. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong salita, sa inyong biyaya para sa amin. Salamat sa pahinga na biyaya para sa amin. Tulungan niyo kami na patuloy na mabuhay ng may pahinga, na hindi nabibigatan ng lubha, hindi napapagod. Dahil kami ay linikha ninyo para sa inyong kalwalhatian, para sa inyong kapurihan, para sa inyong mga paraan sa amin. Purihin ka sa inyong katapatan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, isa na namang tungkulin ang ibinigay sa atin ng Diyos upang hindi lang tayo makikinig, kundi mga tao tayong nagsisagawa sa mga bagay na Kanyang ibinigay sa atin. Maraming salamat. Hanggang sa sunod nating mensahe. Ito si kapatid ninyong Loloy Adolfo Lapis, mamamaalam na sa inyo. Salamat.